Dagdag kaalaman ukol sa lakas militar ng bansang Amerika. Taong 2000 ang masasabing simula ng pagpasok ng mga makabagong teknolohiya sa mundo. Isa ang Amerika sa mga bansang naglaan ng malaking pondo para sa makabagong teknolohiya para sa pagpapaunlad ng industriya, pang-ekonomiya, edukasyon, transportasyon, kagamitan at lakas militar. Halina at pag-usapan natin ang mga kagamitang panghimpapawid ng Estados Unidos na talaga namang hinahangaan at kinakatakutan ng ibang bansa dahil sa angkin nitong kakayahan na matatawag na state of the art sapagkat ang mga ito sa isang parte ay may taglay na artificial na talino o teknolohiya na kayang gampanan ang gawain ng isang tao sa lahat ng aspeto. Atin ang simulan ang mga makatotohanang komentaryo. Gaano ba kabentahe ang Estados Unidos pagdating sa teknolohiya? Marahil yan din ang mga katanungan sa inyong isipan. At ngayon, ating iisa-isahin ang mga kasagutan sa ating mga gumugulong katanungan sa isip pagdating sa teknolohiya ng Amerika. Masasabing taong 2000 nagsimula sa pandaigdigan na paglaganap ng iba't ibang teknolohiya. Ngunit ang Amerika ay bentahe sa lahat ng halos 7 taon. Ganyan ka-advance ang Amerika. Pag-usapan natin ito sa larangan ng militar na kagamitan. Taong 1994, una ng plano ng Amerika ang magbuo ng isang aviation arm o armas panghimpapawid na may kakayahan na mag-survey, magkalkula at analisa ng konkretong taktika at umatake na hindi kinakailangang maneobrahin ng isang individual. At ang proyektong ito ay isang top secret noon at hindi na isa publiko hanggang sa ito ay naipakilala sa mundo taon nang lumipas. Ito ay tinawag na Project Predator. Ang Project Predator, partikular, ito ay isang uri ng gamit panghimpapawid na sa ngayon ay tawagin ay isang drone. January 1994, nalagdaan ng General Atomics Aeronautical System Incorporated ang isang kontrata sa Estados Unidos upang isakatuparan ang proyektong Predator. Ang programa ay nakatuon sa isang uring sasakyang himpapawid na taglay na steel o hindi kayang madetekto ng anumang uri ng radar. May kapasidad magmanman, mag-analisa sa isang impresibong taktika, umatake at magsagawa ng sariling misyon na hindi kailangan patakbuhin ng isang individual. Taong 1995, isang prototype ang ipinresinta ng General Atomics sa Amerika sa disenyo na pinangalanan na RQ-1 Predator. Dito ay upang masuri at maibigay ang mga iba pang nais na teknolohiya ng Estados Unidos bago ipinali ang disenyo nito at postura. Taong 1997, ikalawang konseptong disenyo ang ipinresinta ng General Atomics sa Estados Unidos. Dito ay ganap ng kinumpleto ang mga pangangailangan ayon sa basihan ng Estados Unidos at ito ay pinangalan ng MQ-1 Reaper Predator. Bagamat kompleto na ang konsepto ng MQ-1 Reaper Predator, ito ay hindi pa rin pumapasa sa satisfaction na kinakailangan at basihan ng isang armas panghimpapawid, kaya patuloy pa din itong ina-upgrade hanggang sa makumpleto ang buong konseptong buong-buo ng MQ-1 Reaper Predator at ito ay nakapasa ang pangunahing konseptong kumpleto sa pag-survey, pag-analisa at pag-atake ng taong
2002, ang MQ-1 Reaper ay may kapasidad na magbitbit ng halos 1,300 kilogram na bigat na payload na angkop sa AGM-114 o Hellfire missile. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, ang Amerika ay nagpondo uli upang masiyakyat pa ng todo ang mga kakayahan nito hanggang sa mabuo na ang mas mataas na antas nito na halos 15 doble sa kapasidad ng MQ-1 Reaper Predator. Ang paglabas ng MQ-9A Reaper Predator B na may mga espikulo na ayon sa mandato ng General Atomic. Ang MQ-9A Reaper Predator B ay may habang 8.2 meters at lapad na 14.9 meters at tinatayang pinakamataas na kaya netong ilipad ay aabot ng halos 25,000 feet at kayang tumakbo sa layong 740.8 kilometer o 400 nautical mile at may kakayahang lumipad ng walang tigil ng 40 oras sa bilis na 129 at 6 kilometro kada oras. At kargado sa teknolohiya at unang pinakilala sa larangan ng gamit militar ang mga sumusunod: UHF o Ultra High Frequency at VHF Very High Frequency Radio Relay Link, C-band line of sight data link range of 277.8 km, Ku-band satellite data link to Marine Corps, at may AO at IR electro-optical and infrared system. Ang SAR o Synthetic Aperture Radar, GMTI, DMTI, MWAS, AN and AAS at mga multi-role radar at upgraded na makina gamit ang 900S HP Honeywell TPE 331-10 turbo propeller na siyang dahilan sa pag-angat ng kapasidad nito ng 15 beses kesa sa MQ-1 at halos dobling payload na kakayanin na aabot sa 1,700 kg na tinatayang nagahalaga ng $56.5 milyong ang bawat isa. Ang MQ-9-9A Reaper Predator B ay nagsimulang nagserbisyo sa militar taong 2007. Iba't ibang misyon na ibilang ang MQ-9A Reaper Predator at lahat ng mga ito ay nasabing 100% tagumpay hanggang sa taong kasalukuyan, kung saan ito ay nabansagang MQ-9 Hunter. Ngunit tinatayang ito ay magre-retiro sa taong 2027. Ang higit sa 300 unit nito sa Amerika na nasa serbisyo. Taong 2007, pagkatapos ng 2 matagumpay na misyon ng MQ-9A Reaper drone na isinagawa sa Iran at Afghanistan, buwan ng Oktubre laban sa mga Taliban, agad naman nagdesisyon ng Amerika na isagawa ang pagdevelop sa isa pang mas advanced na multi-role drone na nai-award sa Northrop Grumman. Ang paghubog sa proyekto ng X-47 sa ilalim ng programa ng Amerika na UCLAS o Unmanned Carrier Launch, Airborne Surveillance and Strike. Layunin ng programa na ito na bigyan ang Naval Carrier Fleet na mapalakas ng doble ang kakayahan ng air-wing capability ng nasabing sanay. Kilalanin natin ang X-47. Taong 2007, sinimula ng Northrop Grumman ang proyekto. Taong 2008, unang prinisinta ng kumpanya ang isang konsepto sa pinangalanang X-47A Pegasus. Ang konsepto na ito ay mula sa Burt Rutan, na unang kumpanyang gumawa ng konsepto na ang gastos mula sa kanilang sariling bulsa, na ngayon at kasosyo na ng Northrop Grumman. Ang Pegasus ay naitala ang una nitong matagumpay na lipad noong 2003, halos kasabay ng pag-angat ng MQ-9A Reaper.
Ngunit ito ay napahinto din noong taong 2006 sa kumpanya ng Bort Rutan sa dahilan na madami ito na kakulangan sa mga prospekto ng Amerika. Kaya noong taong 2007, upang maipagpatuloy ang konsepto ng X-47A, ito naman ang pag-award ng programa sa Northrop Grumman at itinuloy ito sa programa ng X-47B hanggang sa tagumpay na X-47B and C. Ngunit mas tinuunan ang pag-develop sa X-47B sapagkat ang modelong ito ay may pinagsama-samang kakayahan bilang steel, pag-survey, pag-analisa, pag-atake, at tulong sa area refuel sa himpapawid mismo na siyang pangunahing kailangan ng carrier fleet upang ang air wing unit nito ay madoble ang kapasidad. Unang matagumpay na lipad nito ay noong 2011 hanggang 2015 na dumaan sa iba't ibang pagsubok at impresibong tagumpay. Ang X-47B ay may impresibong state-of-the-art na technology na pinagsama-sama at ang iba dito ay ang mga sumusunod. Isang unmanned semi-autonomous operation na may haba na 38 feet, lapad na 62.1 feet pag nakabuka, pag nakatiklop naman ay umaabot sa 30.9 feet, at may taas na tinatayang 10 feet and 5 inches. Makina, Pratt & Whitney F100-220U turbofan. Layo na mararating sa isang kargahan lang na aabot sa 3,900 km. Sa bilis na Mach 0.9 high subsonic o Mach 9 sa ordinaryong basihan, mabilis na 9 na beses sa tunog nito. Kapasidad na 200 kilogram na payload ng armamento sa 2 armas de bodega nito at iba't ibang mga advanced na radar gaya ng mga sumusulot: EOIR, ANSAR, ang ISAR, GMTI, MMTI, ESM na gaya sa MQ-9 Air Reaper. Ngunit ang iba pang radar na nakakabit dito ay sadyang hindi inihayag ng kumpanya para sa seguridad ng teknolohiya. Sa kabila ng tagumpay nito, napilitan ito iisang tabi ang pagkonsepto ng X-47B at ito ngayon ay nakalagay sa North Graham Hangar. Ito ay dahil at ayon sa US Defense Secretary ng X-47B ay hindi pa nauukol sa ngayon sa isang steel. Ito ay dahil sa halaga nito na umaabot na $2 bilyong ang bawat isa. Ngunit ito ay patuloy pa din kinukonsidera hanggang sa kasalukuyan ang pag-aktibo nito sa serbisyo kung kailan. Yan ay hindi natin matukoy pa. Ayon sa Estados Unidos, sila ay maglalabas ng anunsyo kung ito ay isa sa katuparan sa serbisyo ng militar ng Estados Unidos. Ngunit ang Amerika ay patuloy pa din sa pagpapakonsepto kung saan ay siyang makakatulong sa Carrier Strike Wing Squadron na madoble ang kapasidad ng mga ito sa himpapawid at may kakayahan pa din sa combat requirement survey at pag-analisa. Kaya taong 2018,
nag-imbita muli ang Amerika sa isang bid sa pagdevelop nito na nilaukan ng 3 malalaking kumpanya na kilala sa pagdevelop ng armas militar na panghimpapawid: ang Boeing, ang General Atomic at ang Lockheed Martin, na lahat ng kumpanyang ito ay nakabase sa Amerika at dekada na nagsusupply ng mga kagabitang militar sa Estados Unidos. At ito nga ay ipinanalo ng kumpanyang Boeing sa halaga na umaabot ng 805 milyong dolyar para sa unang unit na makabagong drone, na agad naman sinimulan ang proyekto ng taong 2018 sa pangalang Boeing MQ-25 Stingray. At ang proyekto ay nakatutok sa 2 aspeto: ang CBARS o Carrier Based Aerial Refueling System at UCLAS o Unmanned Carrier Launch Airborne Surveillance and Strike. September 19, 2019, unang matagumpay na paglipat na naitala ng Boeing MQ-25 Stingray prototype drone. Taong December 2020, naglabas ang kumpanya ng Boeing ng isang video kung saan ipinakita na nakakabit na ang tangke ng gasolina sa kahandaan ng pag-refuel sa himpapawid. At June 4, 2021, unang area refuel test ng MQ-25 Stingray at matagumpay na naisagawa sa isang FA-18F Super Hornet. Masasabi na ikalawang yugto ng tagumpay ng Boeing MQ-25 Stingray at nasundan pa ito ng iba't ibang pagsubok ng mga aerial refuel activity. Ngunit hanggang sa ngayon, patuloy pa din itong dinedevelop para sa mga programang pag-survey, pag-analisa at sa pag-atake. At ang mga ito hanggang sa kasalukuyan ay classified pa at wala pang impormasyon. Ang mga available na info para sa MQ-25 Stingray ay ang mga sumusunod. Ito ay may habang 51 feet at lapad na 75 feet pag nakabuha at 31.3 feet pag nakatiklop. May taas sa tinatayang 9 feet and 8 inches tall at 15.7 feet pag nakatiklop ang pakpak nito. May makinang Rolls-Royce AE307N turbofan engine. Lakas na aabot na 10,000 libra kada pie. Layo na kayang abutin kung puno ng mga karga ay aabot sa 730 kilometro. May armamentong balak ilagay sa magkabilang pakpak nito na tig-2. Ang mga radar na balak ilagay dito ay wala pa ring info at sa kasalukuyang klasipikado. Ito ay ilan lamang sa mga teknolohiya ng drone ng US na may katayahang umatake. Sa susunod na video na ating tatalakayin pa
ang mga drone ng Estados Unidos na ginagamit at kasalukuyang nasa serbisyo para sa pag-survey at pag-analisa, ngunit walang kakayahang umatate. Kaya kung ikaw ay bago sa aming channel at nagustuhan mo ang mga ganitong paksa, maaari bang ikaw ay mag-like, subscribe at hit ang notification bell para ikaw ay updated sa aming mga bagong video na aming i-upload dito sa Mascaradong Komentarista ng Pinas TV.